Real talk muna katambay. May mga times ba na gusto mo nang i-uninstall ang buhay ng iba kasi ang raming updates? Alam mo katambay, minsan yung utak natin parang browser na may 87 tabs open. Paano na yung rent? Paano kung hindi ako matanggap? Paano kung iniwan niya talaga ako? Tapos habang iniisip mo yun, may isa pang tab. Paano kung di ako okay bukas? Ang tawag dyan, future anxiety. Yung nagpapanik ka sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Parang nanonood ka ng horror movie na ikaw na rin ang sumulat ng script. Minsan gusto na lang nating ikontrol ang lahat. Pero ang problema, hindi mo pwedeng i-edit yung bukas. Kasi hindi mo pa siya hawak. Ang hawak mo lang ay ngayon at yung tiwala mo kay Lord. Naalala mo yung Israelites sa wilderness? Binigyan sila ni Lord ng mana, pagkain mula sa langit. 1 day's worth lang. Walang pang 2-day meal kasi gusto niya turuan silang magtiwala araw-araw, hindi lang isang beses. Ganon din sa atin katambay. Minsan, di niya binibigay lahat ng sagot ngayon kasi gusto niya muna maranasan mong siya mismo ang sasagot sa'yo. Matthew 6:34, do not worry about tomorrow for tomorrow will worry about itself. Isipin mo, parang ways. Minsan gusto mong makita agad yung buong route. Pero si Lord binibigay lang step by step. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil gusto niyang sumabay ka sa journey, hindi mauna sa destination. Kasi kung alam mo lahat, baka hindi ka na magtiwala sa Kanya. Kaya katambay, kung feeling mo sobrang gulo ng future mo ngayon, stop overthinking. Hindi mo kailangang planuhin lahat ng hakbang kasi may Diyos nang naglakad sa daan mo. Pagising mo bukas, kahit wala pang sagot, sabihin mo lang, Lord, di ko alam ang mangyayari pero alam ko, kasama kita. At yan ang tunay na peace. Hindi dahil okay lahat, kundi dahil alam mong may Diyos na nag-aayos nang di mo kayang ayusin. So kalma lang katambay. Hindi mo kailangang i-uninstall ang buhay. I-restart mo lang yung faith mo. Kasi kahit di mo alam ang future, hawak ni Lord ang bukas mo.